Hello mga kabayan, ito na po inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. So ang video na po na ito ay tungkol sa isang transgender. Actually hindi ko po napanood yung nag-viral na balita. Parang sabi dito sa balita is July daw. Pero hindi ko yung napanood, nabalitaan ko lang. Na merong isang transgender na lalaki. So ngayon parang babae na siya siguro. Hindi ko po alam. Tapos, tinawag siyang sir ng isang waiter. Tapos, pinatayo niya yung waiter for 2 hours para lecturean. Hindi ko alam kung ano yung nilecture niya. Siguro, nilecturean niya kung bakit hindi siya dapat tawaging sir. No? Pero, ako ito, I'm not against transgender or any gender preferences. Sa atin kasi may napanood nga akong isang video ng isang foreigner Babae siya, hindi siya lesbian or what. Babae siya pero yung gupit niya, gupit lalaki. Tapos basta yung ganun kasi siyang pumorma Parang nag-aayos siya, ayos lalaki. So tinawag siya sa isang fast food sa US na sir. Tapos hindi naman siya nagalit. Pero nag-post na ng video, ang sabi niya, wala kasi yan sa kung ano yung pinalitan mo sa katawan mo It's the way how people looks at you, kung ano yung itsura mo. Kasi meron namang mga tunay na babae, tinatawag na sir, kasi mukha silang lalaki talaga. Siya siguro, kahit na anong palitan sa katawan niya, mukha pa rin siyang lalaki. Di ba po? So, panoorin natin ang video. Mag-comment, mag-react. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Ginawa ng Jude Bacalso, yung nag-viral. Sinampaan ng 5 kaso ng waiter na kanyang pinatayo. Waiter na trauma umano sa ginawa ng trans woman. Matatanda ang naging mainit na usapin sa social media noong Hulyo ang pagpapatayo ng trans woman na si Jude Bacalso ng halos 2 oras sa waiter ng isang restaurant bilang parusa. Ang dahilan, tinawag ng waiter si Bacalso na Sir kahit naka-makeup at damit pambabae ito. Ngayon, muling nabuhay ang nasabing issue dahil nagsampa na ng hindi lamang isa kundi 5 kaso ang 24 anyos na waiter laban sa trans woman. Bakit nga ba humantong sa paghahain ng kaso ang ginawa ni Bacalso sa waiter? Alamin natin. Formal na inihain ng waiter ang mga kasong unjust vexation, grave scandal, grave threats, grave coercion at slight illegal detention laban kay Bacalso sa Cebu City Prosecutor's Office. Bukod dito, nagsampa rin ang lalaki ng libre case laban sa restaurant na pinangyarihan ng insidente. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ron Ivan Gingoyon, hanggang ngayon ay natroma ang waiter sa ginawang parusa sa kanya ni Bacalso. Kinumpirma ito ng isang psychological evaluation. Bagamat tinutulungan siya upang makarecover, malaki ang naging epekto ng naranasang pamamahiya sa mental health ng biktima. Halos araw-araw siyang umiiyak at natatakot na magpakita sa mga tao dahil sa takot na mapahiya at kutsain. Ang pagiging waiter sa restaurant na iyon ang unang trabaho ng biktima dahil ayaw niyang mawala ng pagkakakitaan na natili siya sa kanyang kinatatayuan habang pinagagalitan ng trans woman. Ngunit napagdesisyonan rin niyang umalis sa restaurant na sa kalaunan dahil hindi siya komportable na rito. Pinayo naman ang waiter na sumailalim sa psychoeducation na nakatuon sa trauma at kung paano tugunan ang stress reactions nito. Dagdag pa ng abogado, humingi man ng tawad si Bacalso sa pamamagitan ng social media. Wala itong ginawa upang makipag-ugnayan sa biktima at ayusin ang issue. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang opinion mo kaugnay sa mga kasong isinampa ng waiter laban sa trans woman na nagpatayo sa kanya ng halos 2 oras? So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video. So ano po sa palagay nyo? Anong comment nyo? Reaction? Diba po? Kasi so nagsampa na ng kaso yung waiter, which sa tingin ko tama lang. Tama lang po na ganun, kasi kung sa tingin mo na violate ng isang tao ang iyong karapatang pangtao, kung ano man yan, ay kailangan dalhin mo sa tamang lugar. Okay? At kagaya nga po ng sabi ko kanina, wala kasi yan sa kung ano man ang pinalitan mo sa katawan mo Kasi ang tao naman is nagre-react kung ano yung itsura mo. Hindi naman kabastusan yung sir na sinabi
kay Jude, alam ko Jude nakalimutan ko lang yung apelyido. No, Jude, na kasi mukha pa rin siyang lalaki. Di ba, kagaya nga ng sabi ko kanina, may mga babae naman na minsan mistakenly kasi hard yung features nila, no? Parang masculine, so natatawag silang sir. Hindi naman sila nagagalit, hindi naman sila no-offend. Kasi respeto naman yun, sir, ma'am, di ba? Diba? Buti kung tinawag sa'yo, bugoy, gano'n siguro, or ano ba? Ano ba yung mga salitang masyadong kalye, no? Siguro nakaka-offend yun kasi wala naman sa place, it's a restaurant. Pag tinawag kang sir, at alam mo naman sa sarili mo na sir ka, okay? Wala naman problema yun. Di mo kailangang patayuin at lecturean ng isang tao na nagkamali. Oy, pwede mo naman biruin, oy, ano ka ba? Ma'am na ako. Hindi na ako si Jude, ako na si Judy. Ganon, in a lighter tone, di ba pwedeng sabihin. Pero yung parusahan mo yung isang tao sa pagkakamaling, hindi niya naman sinasadya, sablay yun. Sablay po yun. Ano po. So sana po maging mas makatao tayo. Ano? So again, this is your Junjun. Junjun is out.